Meron ka bang bahala na mentality? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotion Seminary Edition. Now, siguro po sa lahat ng mga topics na mahirap sa seminar, in my case, sa Bible School, ito siguro yung isa sa mga pinakamahirap. Ang topic po natin ngayon ay determinism. Ito po ay may kinalaman sa tadhana. Ibig sabihin, nakatadhana na lahat. Kung ikaw ay may ganitong filosofiya, ibig sabihin, naniniwala ka na meron talagang tadhana at hindi mo kayang baguhin yung tadhana na yon. Ibig sabihin, kung sino yung mapapangasawa mo, yun na talaga yon. Kung wala kang mapapangasawa, yan na yung nakatadhana, hindi mo mababago, hindi ka talaga makapag-asawa. No? Ibig sabihin, lahat ng mga nakilala mong tao, nakilala mo ngayon at makikilala in the future, lahat sila nakatadhana na. Ibig sabihin, wala kang pwedeng gawin para baguhin yon. Yan po yung determinism. Determinism is the belief that everything that happens is caused by something else and could not have happened differently. It means that all events, decisions, and actions are the result of prior causes, whether from nature, fate, or God's plan. Now, hindi lamang po mga relihiyosong tao ang naniniwala sa determinism, sa tadhana. Actually, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, mga atheist, mga scientist, marami sa kanila naniniwala sa determinism o kumbaga nakatadhana na lahat. Bibigyan ko po kayo ng example kasi sabi po rito, whether from nature, fate, or God's plan. So, tingnan po natin yung nature muna. Si Richard Dawkins po, isa po itong scientist. Hindi siya naniniwala sa Diyos. Atheist siya. Siya yung nagsulat ng River Out of Eden. Talagang hindi siya naniniwala sa Diyos at all. No? Sabi niya, yung mga tao, tayong lahat, tayong mga, pati hayop, nasa DNA na natin kung anong mangyayari sa atin in the future. Ibig sabihin, ako, mabawa, mga nauubos ng buhok yung mga ninuno ko, magulang ko, nasa genes ko na rin na kapag tumanda ako, mauubos na rin buhok ko. No? Something like that. Nasa DNA na yun, pati mga sakit. Kumbaga nakatadhana na yun, nasa DNA mo na yun. Kung magiging diabetic ka or magkakaroon ka ng mga balbas, no? Pati yung hubog ng katawan mo, lahat yun nasa DNA mo na. So wala ka nang kayang gawin para mabago yun, no? At sabi niya, kahit na yung mga hayop, for example, nabuntis yung may dalawang leon, babae lalaki, nabuntis, doon pa lang sa cell na yon, nagsimula sa single cell, no? Yung sperm and egg nag-join. Doon pa lang meron ng instruction doon sa DNA noon. Doon sa genes na yon, may instruction na doon kung anong magiging siya. Ibig sabihin, yung single cell na yon, someday magiging leon yan. Kasi leon yung parents eh. Kumbaga determined na. At someday kakain ng laman yan. Maghahunting yan ng usa, ng baboy damo, kakain ng laman yan. Hindi yan magiging isda, hindi yan magiging kalapate, hindi yan magiging leon na vegetarian. No? Nasa DNA niya na kung anong mangyayari in the future. Now, sabi niya, kung sa leon, pumapatay yung leon ng kapwa niya hayop, there's nothing wrong about that. Walang morality, walang good and evil. Illusion lang lahat ng yun. Kaya yung isang tao, pag pumatay, normal lang yan. Nasa DNA na yan. Ng tao na talagang survival of the fittest, papatay, gagawa talaga ng krimen. Pero there's no such thing as absolute right and wrong. Illusion lang natin yung mabuti at masama. So, sabi nga ni Richard Dawkins, DNA neither cares nor knows. Walang pakialam yung DNA sa mabuti at masama sa morality ng tao. DNA just is, and we dance to its music. Kumbaga, meron sa DNA natin, sa genetic makeup natin, may instruction na kung anong magiging ikaw, kung anong magiging ugali mo, anong magiging asal mo. May instruction na dyan, sasayawin mo na lang in the future. Kumbaga, meron ng music, sasayawin mo na lang. Kumbaga sa kanta, meron ng lyrics, kakantahin mo na lang. We cannot do anything about it, hindi natin mababago yon. So, ang tawag dyan sa mga ganitong klaseng naturalistic mag-isip, mga deterministic mag-isip, ay biological determinism yung tawag, or genetic determinism. I'm not sure kung, don't quote me for that. So kahit mga atheist,
And mga mahilig sa horoscope, yung fate, tadhana, marami din yan. By the way, sa panahon pa lang ni Abraham, meron ng mga horoscope eh. Ako, Capricorn ako. Ito, Capricorn. Maraming mga tao na naniniwala na nakatadhana na kung ano mangyayari sa atin sa hinaharap. Itinadhana ng mga bituin yan. Kaya, dapat alam mo yung zodiac sign mo. Kasi based sa zodiac sign mo, alam mo, malalaman mo kung ano mangyayari sa hinaharap. So, determinism pa rin. Now, tayo mga Kristiyano, we believe in God's plan. So, yung Diyos meron ng plano. Hindi rin natin mababago yon. Pero does it mean dapat tayong maniwala sa determinism? Pag-usapan natin mabuti, no? Ako, naniniwala ako na ang Diyos may plano. So, ito yung una nga nating teaching ngayon eh. The Bible teaches that God has a plan. May plano ang Diyos. Hindi natin pwedeng baguhin yon. Pero hindi tama na natitingnan natin yung sitwasyon natin na pag nangyayari sa atin araw-araw na sasabihin natin, Lord, may plano ka, ikaw na bahala. No? Kaya yung bahala na mentality, may negative effect yan. Meron ding positive. Now, basahin po muna natin yung verse natin ngayong araw, Proverbs 16:9. In their hearts, humans plan their course. Yung mga tao nagpaplano. But the Lord establishes their steps. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Sabi po sa Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Ang isang tao ay maraming iniisip, maraming binabalak, ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Now, dito po sa mga verses na ito, kahit sa mga sinulat ko dito, maraming mga verses dito, tinuturo po ng Biblia na yung Diyos sovereign, siya yung may control. Kahit ng future, siya yung may control. Pero at the same time, tayong mga tao, meron tayong kalayaan. So ako, hindi ako naniniwala purely doon sa determinism na nakatadhana na lahat. Sa perspective, sa pagtingin ng Diyos, meron na siyang plano. Hindi ko alam kung ano yung plano ng Diyos. And hindi ko rin nilalagay yung sarili ko sa posisyon ng Diyos. Posisyon niya yun eh. Kailangan ko lang magpakumbaba na, Lord, I believe you have a plan. Meron ka nang itinakda na mangyayari. Pero ako as a human being na sakop ng panahon, past, present, future, magpapakumbaba na lang ako sa Panginoon. No? I just need to do my best every day. So the Bible teaches that God has a plan. And number 2, the Bible teaches that we need to be faithful. Hindi tinuturo ng Biblia na yung bahala na mentality, bahala na kung anong mangyari, sige, okay na sa akin yan. Hindi po Ang tinuturo ng Biblia na maging tapat po tayo araw-araw. Hindi yung nakaasa tayo sa tadhana. Fatalistic po ang tawag doon. Hindi yung parang inasa na natin sa tadhana, mangyari na mangyari. Bilang mga Kristiyano po, we're doing our best to shape our future. Hindi tayo umaasa sa tadhana, sa halip, sineshape natin, hinuhubog natin ang mangyayari sa hinaharap sa pamamagitan ng faithfulness. Nagiging tapat tayo sa Diyos, pinagbubuti natin ang ginagawa natin araw-araw, nagsusumikap tayo araw-araw para mas maganda yung kinabukasan natin. We're not deterministic in that sense. We believe that we have to do our best every day. We have to be faithful. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng present, pagbutihin natin para gumanda yung future natin. The Bible teaches that we need to be faithful now, in the here and now, at this moment, para yung bukas natin gumanda. And number 3, the Bible teaches that humans are created free. Tinuturo po ng Biblia na tayong mga tao, nilikha tayo ng Diyos na malaya. So, hindi tayo, kumbaga, sabi nga ni Richard Dawkins, we dance to its music. Kumbaga, nasa DNA na natin. Kahit gumawa tayo ng masama, nasa genes na yun, nasa DNA na natin yun eh. Yung mga decision natin, merong mga tao na criminal, arsonist, merong mga murderer, nasa DNA na nila yun. Kumbaga, nasa genes na nila yun. Parang mga leon, nasa genes na nilang talagang papatay sila. Now, tayo po, naniniwala tayo na we are free. God made us free. Meron tayong kakayahang pumili. The Bible teaches that humans are created free. Kaya may pananagutan tayo sa Diyos. May responsibilidad tayo sa Diyos. Hindi tayo parang robot lang na walang kakayahang pumili. Na kung ano lang yung nakaprogram sa atin, sa DNA natin, yun lang yung susundin natin. Meron tayong spirito. Meron tayong free will. Naniniwala tayo na meron tayong kakayahang pumili na kung gagawa ka ng masama o hindi. So the Bible teaches that humans are created free. Malaya tayo. Kaya harap tayo sa Diyos sa Judgment Day, pananagutan natin lahat ng ginawa natin dito sa lupa.
So, now, paano po natin i-apply ito? Itong bahala na mentality, no? Actually, maganda rin po yung bahala na mentality. Ang pinagmulan po niyan long time ago, before the Spaniards, bago tayo sakupin ng mga Kastila. Ang ibig sabihin niyan, let God decide. Hayaan natin ang Diyos ang mag-decide, si Bathala. Pero of course, ang pananiniwalaan natin yung Diyos ng Biblia. Kaya ako, may negative effect yung bahala na kung hindi natin kayang gamitin ng tama. Pero kung ang mentality natin, I will do my best now, I will be faithful now, and bahala na si Lord bukas, yun po yung magandang mindset. Yun yung magandang bahala na mentality. Ito po ang ating application para sa devotion natin na ito. Number 1, have faith in God and surrender all your worries. Hindi po natin kailangan tingnan yung future natin na parang nakatadhana na, no? Kasi mga tao tayo Nilikha tayo ng Diyos na tao, hindi Diyos. Si Lord lang yung nakakalam ng future. Siya lang yung merong plano sa inaharap. And we don't have to see God's plan. Hindi natin walang utang ang Diyos sa atin para ipaliwanag kung anong mangyayari sa hinaharap, no? Walang pananagutan o obligasyon ng Diyos sa atin magpaliwanag kung anong plano niya, anong gagawin niya in the future. Ang gusto ng Diyos sa atin maging faithful, maging tapat, manampalataya sa Kanya. So have faith in God and surrender all our worries. Lahat ng alalahanin natin, isuko natin sa Diyos. Siya yung may hawak ng future, siya yung merong plano sa hinaharap. Kaya hindi tayo dapat mag-alala sa buhay. So have faith in God and surrender all our worries. And number 2, do your best always and do not rely on faith. Bilang mga tao, we're doing our best, bilang mga Kristiyano, no? Pinagkatiwalaan ng Diyos ng kasalukuyan, kung ano nasa kamay natin, pinagbubuti natin yan. We do our best. That's the best mentality, no? We do our best every day sa kung ano mang pinagkatiwala sa atin ng Diyos at hindi tayo umaasa sa tadhana. Hindi tayo umaasa sa horoscope. Hindi tayo umaasa sa sinulat ng mga bituin, no? Ng mga zodiac signs. So, we have to do our best always and do not rely on fate. Hindi tayo nag-aantay ng bukas. Sa halip, hinuhubog natin ang kasalukuyan para sa magandang bukas. Number 3, be faithful while embracing bahala na si Lord mentality. Ito po yung maganda talaga. Kaysa sabihin mong bahala na si Lord, gawin mo muna yung best mo ngayon. Make sure na ibinuhos mo na yung lakas mo, enerhiya mo, yung mental, yun yung pinag-isipan mo talaga lahat ng ginagawa mo. Talagang binuhos mo na yung sarili mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, or kung ano man ang advocacy mo, o yung pinaglalaanan mo ng panahon. Kung ano man yan, relationship man yan, negosyo man yan, pagkakitaan man yan. You have to make sure na ibinuhos mo na lahat. And then, tsaka mo sabihin, Lord, I did my best. Kayo na po ang mag-bless dyan kung i-bless nyo. O kayo na po mag-frustrate yan kung hindi po yan kasama sa magandang yung plano. Para lang tayong nagpre-present sa Panginoon. Lord, this is my my presentation, my proposal. Kayo po ang mag-frustrate or kayo ang mag-bless, depende sa inyong plano. Pero never nating sasabihin, bahala na kayo Lord, pero nagtamad-tamaran tayo ngayong araw. Hindi pwede hindi mo binigay yung best mo, tapos sasabihin mo, bahala ka na Lord. No? Naging tamad ka ngayon, hindi ka nagsumikap ngayon, humilata ka lang ngayong araw, tapos sasabihin mo, Lord, bahala ka na bukas. That's a wrong mentality. Yung tamang mentality, do your best now, be faithful, maging tapat tayo, maging good steward tayo, at saka sabihin natin, Lord, I did my best, bahala ka na bukas. So have faith in God and surrender all your worries. Do your best always and do not rely on fate. Be faithful while embracing bahala na si Lord mentality. Now, para po sa ating discussion, how does knowing that God holds the future help you trust Him more? Ngayon na alam natin na yung Diyos, meron siyang sariling plano. At maganda yung plano niya. Paano yan nakakatulong na mas magtiwala tayo sa Kanya? Samahan niyo po ako sa panalangin. Heavenly Father, I thank you that nothing happens outside your will. Even when life seems uncertain, I trust that you are in control. Help me to rest in your sovereignty and not be anxious about the future. When things don't go as I expect,
Remind me that you are always working for good. Teach me to walk by faith, knowing that your plans are perfect, even when I don't understand. May my heart be at peace, my mind be steadfast, and my trust in you grow deeper each day. In Jesus' name I pray. Amen and amen. And of course, happy birthday po kay Sister Irene at hello po sa bawat isa sa inyo na mga kasama natin sa House Church sa Marikina. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasuporta dito sa ating channel. Ma-appreciate ko po kung makikita ko po sa comment section yung inyong mga comments patungkol po dito sa topic natin na napakahirap. At wag po nating kalimutang ibahagi itong devotion natin sa ating mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.